Wala nang intro-intro pa. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, nagpaalam na silang dalawa sa may-ari ng bahay na sila'y lalabas na muna. Dahil sisimula na nila ang pagbabantay sa labas ng bahay nito. Mananatili silang dalawa sa labas hanggang sa pagsapit ng umaga. Masisiguro lamang nilang ligtas ang katawan ng bangkay. Bago sila tuluyang lumabas ng pinto sa bandang kusina, kinausap pa sila ng matanda ukol sa bagay na dapat nilang gawin. Tumango lang naman silang dalawa dito kahit alam na nila ang mga bagay na yon. Ilang oras pa ang lumipas. Doon na nga nilang dalawa naramdaman ang unti-unting pag-iba ng hangin na para bang bulok na bituka umasangsang na amoy. Danilo, paparating na yung mga demonyo. Damo yung sarili mo. Mapapalaban tayo sa gabing ito. Bulong niya sa kanyang kaibigan habang dahan-dahan na niyang inilabas ang 2 tansong tabak na gamit sa pangdigma. Sa paglabas niya ng 2 tabak ay ang pagpasok naman ng kanyang alaala sa 2 ermitanyong nawala. Manong, kunting-kunti na lang. Makuha ko rin kayo. Bulong ni Noli habang nakatitig sa 2 tabak. Maya-maya lang, bigla namang nabalig sa labas ng bakuran ang kanilang mga paningin nang may naramdaman silang grupo ng mga balbal na unti-unting lumapit sa bahay na yon. Nagtatago ang mga ito sa talahib habang nakadapa sa lupa. Magamat napakadilim ng lugar na yon, dahil sa tinatangang aral nilang dalawa, tumatagos naman ang kanilang mga paningin dito at doon nasilayan ang mga mata nitong nanlilisik. Kaya't para simulan na ang pagkilos, dali-dali naman nila itong nilapitan nang walang pagdadalawang isip. Nang maramdaman nilang dalawa na ang mga atensyon nito ay nakatitig sa kanila, bigla naman nila noong pinapakawalan ang mga umaapaw nilang presensya sa katawan. Habang nagwiwika ng, "Ngayong bumalik pa kayo sa lugar na ito, ibig sabihin lang nito, hindi kayo natatakot sa amin at ipagpapatuloy nyo pa rin ang mga binabalak nyo. Sige, ngayong nandito rin naman kayo, hayaan nyong magkaubusan tayo." Matapos itong sabihin ni Noli, bigla naman siyang nagwika kay Danilo ng, "Danilo, gawin mo na ang nararapat." Matapos marinig ito ng kaibigan niya, agad naman itong nag-uusal habang ikinukumpas ang mga kamay sa ere. Matapos nun, bigla namang natigilan ang pinuno ng mga balbal nang magsisilapitan kay Danilo ang mga kasamahan nitong balbal din. Walang ano-ano. Nagsisiluhuran yun sa harap nito habang tulalang tulala. "Kayong 5, katayin nyo yung pinuno nyo." Utos ni Danilo sa mga balbal na yon para patayin ang pinuno nito. Nang sabihin yun ni Danilo, agara namang humarap ang mga balbal na yon saka tumingin sa kasama nito. Walang pagdadalawang isip na sinunggaba ng mga ito ang kapwa nila balbal.
Dahil sa mga nakita nilang dalawa, napangisi lang naman sila habang maiging pinagmasdan ang patayan ng grupo. Subalit, agaran ding napatay ng pinuno ang mga inutusan nitong si Danilo. Pagtingin ng pinunong balbal sa kanilang dalawa, bakas naman ang nararamdaman nitong galit dahil sa kanilang ginawa. Walang pagdadalawang isip, kaagad yung sumugod sa kanilang dalawa, kasama ang 6 nitong pinagkakatiwalaan. Subalit, hindi pa man ito nakalapit sa kanilang dalawa. Dali-dali namang nag-ihip ng dasal si Noli sa lupa nang siyang ikinagulat ng pinunong balbal. Nang ginawa yun ni Noli, nagulat naman sa kanya si Danilo dahil nagawa niyang mapaparalisa ang pinuno na yon sa pamamagitan lamang ng mga dasal. Habang naninigas ang mga balbal na yon, sinubukan naman niyang palitawin ang dalupahaw na ibon ng ermitanyo. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, bigla namang napadapa sa lupa si Danilo nang may dumaan na napakalaking ibon sa kanilang itaas at napakabilis ng lipad nito. Nang siyang dali-daling dinagit ang pinuno ng mga balbal at walang awa yung pinunit-punit sa matatalas nitong mga kuko. Yung natira namang mga balbal, bigla na lang yung bumagsak sa lupa habang sunog na sunog ang mga katawan. Gamit-gamit lamang ni Noli ang mga natutunan niya sa libreta ng ermitanyo. Habang si Danilo, hindi pa rin ito makapagsalita dahil sa pagkagulat nito. Dahil hindi niya akalaing ganun na pala kataas ang antas nito pagdating sa kanyang karunungan. "Teka Noli, nagagawa mo yun?" Wika nito sa kanya habang nagpapagpag siya ng mga kamay niya. Tara na Danilo. Tapos na yung tungkulin natin dito." Sagot niya dito habang inayang bumalik sa pamamamahay ng namatayan. Tumambay sila sa bakuran nito hanggang sa pagsapit ng umaga. Habang nakaupo silang dalawa sa ilalim ng punong mangga, nasipat naman sila ng may-ari ng bahay, pati na ang matanda. Dali-dali sila nitong nilapitan, saka kinausap tungkol sa nangyari nung gabing wala sila. "Mga iyo, kamusta naman yung pagbabantay nyo kagabi dito? May napapansin ba kayo sa paligid?" Tanong nito sa kanila. "Marami Manong. Sa totoo nga niyan, inubos na namin sila. Kaya ligtas na kayo sa lugar na ito." Sagot naman ni Noli dito. Dahil sa kanyang sagot na yon, bigla naman yung natigilan habang humahawak sa kanyang ulo. Halos mangyak-ngiyak yon habang lubos na nagpapasalamat sa kanilang dalawa. Habang ginawa yon ng lalaking namatayan, bigla naman yung dumukot sa kanyang bulsa na para bang may kinukuhang bagay ito. Pag-angat ng kamay nito, nakita nila ang bungkos ng salapi na hawak na nito. "Bilang papasalamat namin sa inyo, tanggapin niyo sana ang bagay na ito." Wika ng lalaki sa kanila habang yung matanda nakangiting nakatingin din sa kanila. Subalit, umiling-iling lang dito si Noli habang sumasagot ng, "Maraming salamat na lang Manong. Hindi kami naniningil ng salapi. Mas kailangan nyo yan sa ngayon.
Kaya't aalis na kami, Manong. Sagot niya dito. Pumayag naman ang lalaking yon dahil marami din silang sinasabi dito. Nakiso, may gagawin pa silang misyon. Naintindihan naman ng lalaking yon, pati na ang matanda. Habang papakyat sila ng bundok, nakita pa nila ang mga itong kumakaway-kaway sa kanila. Ngumiti lang naman silang dalawa dito habang naglalakad para baybayin ang daan papunta sa lugar nitong sinuli. Magamat nararamdaman na nila ang matinding init sa sikat ng araw, masaya naman sila noong naglalakad. Dahil muli na naman nilang makapiling ang mga barkada nila, lalo na't ang buong pamilya nitong sinuli. Pagkarating nilang dalawa sa lugar kung saan naroroon ang mga mahal nila sa buhay, halos abot tingang ngiti naman ang kanilang nararamdaman. Hindi pa man sila tuluyang nakarating sa mismong gate ng Manukan ni Nuli, nakita na nilang dalawa at yung nagngangalang Leroy habang nag-uusap-usap ang mga yon. Nang marinig nito ang pitong ginawa ni Danilo, nagsitingina naman yon sa kanila at ganun na lamang ang sayang nararamdaman ng mga ito nung makita sila nito. Animoy mga musmos ng mga bata yon dahil hindi nun maiwasang mapayakap sa kanila. Kamusta na kayong dalawa? Grabe, ang tagal nyo namang bumalik. Kala namin di na kayo babalik eh. Sinubukan pa naming inakyat ang nasabing bundok pero puro pambabagat lamang ng mga engkanto ang aming napapala doon. Wika pa ni Lando sa kanila. Halos yung lahat na sumasalubong sa kanila, ganun yung tanong. Kaya't ang sabi ni Danilo dito ay, "Teka, isa-isa lang. Paano namin kayo masasagot eh? Salit-salitan kayong nagsasalita." Nang biglang may magwika sa bandang gilid nila. Nuli, kamusta ka na? Tagal ka nang hindi nagpakita dito ah." Wika pa ni Leroy sa kanya. Kaya't nilapitan niya ito. Habang yung iba, si Danilo ang pinagpipistahang tanungin. "Oy Leroy, ikaw pala. Okay lang naman kaming dalawa. May inasikaso lang kami sa bundok. Kaya matagal kaming hindi nagpakita dito. Oo nga pala, si Guyo ba nasaan?" Nang sinabi ni Nuli ang patungkol dito, tila ba biglang umiba ang tono ng pananalita ni Leroy. Si Guyo, nasa bahay lang nila eh. May kakaibang nangyari sa kanya. Nagulat na lang kami isang araw. Kapag kausapin mo siya, pagalit pag sumasagot. Tapos parang palaging iritable. Sagot nito sa kanya nang siyang ipinagtataka niya. Maya-maya pa, silapitan naman sa kanila si Nalando habang sumasabat ng, "Oo Noli, yung nakarang araw, bigla na lang nag-iba yung ugali ni Guyo. Minsan pa, panay ang pagkakamot nito sa katawan na hindi namin maintindihan. Hindi naman namin magawang matulungan dahil sobrang tapang kung sumagot." Dagdag pa ng mga ito. Nang marinig ito ni Noli, ng araw ding yun, kaagad silang tumungo sa bahay ng kaibigan niya. Dahil may kutob siyang may ibang dahilan kung bakit nagkaganon yung kaibigan niya. Pagpunta nila sa bahay nito, hindi nga siya nagkamali. Hindi pa naman sila nakarating sa bakuran nito. Nasipat na nila yung si Guyo habang nakaupo sa isang putol na kahoy. Habang
parang nagsasalitang mag-isa. At malaki na ang ipinagbago sa katawan nito. Dahil pumayat yun. Habang nasisipat niyang parang nanunuyo ang balat nito. Hindi na muna nila nilapitan yon. Dahil pinagbasdan na muna nila ang gagawin nito. Habang nagsasalita yung mag-isa, panay naman ang paghipo nito sa kanyang likod. Na para bang may nararamdaman itong kakaiba sa katawan niya. Kaya't hindi na nakatiis pang panoorin ni Nuli ang sinapit ng kaibigan niya. Walang sabi-sabi. Kaagad niya itong tinawag habang lumalapit dito. Par, teka, ano bang nangyari sa'yo? Tanong niya dito. Nang marinig ito ng kaibigan niya, maraha naman yung tumingin sa kanya habang nakangiti. Oy, par, ikaw pala. Musta ka na? Daya mo naman. Ilang buwan tayong hindi nagkikita eh. Halika kayo sa bahay. Magkakape tayo. Wika nito habang inaya sila nitong sumunod sa kanya para magkape sa bahay nito. Subalit nang tumalikod na yon, biglang tumayo ang balahibo ni Nuli nang makita niya sa likuran nito ang marka ng isang malakas na mambabarang. So ito na. So hanggang dito na muna yung kwento natin mga kaermitanyo. Oo nga pala. Yung lahat ng shoutout niya sinasabi nyo. Nasa dulo ng mutya ng kakao yung mga shoutout sa video nun. Puntahan nyo lang ang video na yon. Pero huwag nyo namang iskipan yung video na yon. Panoorin nyo muna o pakinggan. Ano kayang nangyari kay Guyo, no? O yung sinasabing malakas na barang? Pero okay yung kwento dahil umuwi na silang dalawa sa lugar nila. Siguro hindi dito na yata yung mangyayari yung pumunta sila sa ibang dimensyon. Pero bago yun, may aasikasuhin na muna silang problema na nangyari sa kaibigan nila. Kaya kung bago ka sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at huwag kalimutang mag-like. I-comment nyo sa baba ang opinion nyo sa ating kwento. Oh, nabara nga ba? Yun lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.